Paano hindi makupitan sa iyong negosyo? Kung ikaw yung may-ari ng negosyo na hindi ka makakuha ng tauhan mo kasi natatakot kang makukupitan ka, pues may ituturo ko sa'yo kung paano hindi makupitan ng mga tauhan mo sa negosyo. Kahit nagbabakasyon ka, kahit wala ka sa negosyo mo, yung negosyo mo tatakbo pa rin ng maayos. Kasi may ituturo ko sa'yo kung paano hindi makupitan ng mga tao mo sa iyong negosyo. Pakinggan mo ang usapan natin to. Marami kang matututunan dito. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli, si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na po akong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano hindi makupitan ng mga tao mo sa negosyo mo? Meron akong ikikwento sa'yo bago ko sabihin yung mga tekniko dyan. Ako dati, yung dati kong negosyong milk tea, meron ako dong taga-marketing. Meron akong taga-sagot ng inquiry. Yung kapag may nag-message na customer, siya ang nagre-reply. At siya na din ang cashier. Siya na din ang humahawak ng pera kapag may mga benta. So sa milk tea business ko dati, nagpa-promo ko. November 11, 11-11 promo. Bumili ka ng isang milk tea ko, makukuha mo ng 11 pesos. Yung pangalawang milk tea. Yun ang ginawa kong promo dati. Kinabukasan dumagsa ang order ko. Umaga pa lang, dagsa ang order ko. At yung aking cashier, yung tauhan kong yun, siya ang nag-aabot ng mga sukli. Siya ang gumagawa ng mga resibo ng mga customer. Sobrang hapit na hapit kami nun. Maggawa ng mga milk tea, ang daming order. Umaga pa lang. Pagpatak ng 9 PM, kinat off ko na. Tinigil ko na ang promo. Kasi mauubusan na ako ng mga stocks. Ang masaklap na nangyari, pagbilang ko ng pera, batay sa resibo, kulang yung benta. Hindi nagbangga, hindi nagbalance sa resibo. Short ako ng 1,000 piso. Halos yun na lang ang tubuin ko. Sa promo kong yun, sobra akong pagod nun kasi ako ang gumagawa ng mga milk tea. Tapos pagbilang ko ng pera 9 PM, kulang. Halos wala kang kita, halos abono ka pa. Kasi nanakaw, nakupitan ka ng 1,000. Sino may kasalanan nun sa tingin mo? Yung taga-marketing ko o yung cashier ko na siya yung nag-aabot ng mga taga-sukli? Sino may kasalanan? Tama ka, yung cashier ko. Kaya alam mo ang ginawa ko sa kanya? Kinabukasan pinapasok ko pa rin siya. Pinaramdam ko sa kanya na may mali. Nahalata niya yun. Hanggang sa dumating ang mga araw, siya na mismo ang umalis sa negosyo ko. Isipin mo ako ay isang graduate ng college. Business administration ang tinapos ko. Kaya pagsabok ko sa negosyo dati, yung aking milk tea business, masipag ako maglista ng mga income expense na yan. Mag-accounting, magbilang ng inventory. Araw-araw ginagawa ko yan, gabi-gabi. Kaya nahuli ko na may kulang. May kupit na 1,000. May nagnakaw. Kung hindi ko yun ginawa, baka lumusot yung nagnakaw na yun. Baka hindi ko nahuli yun. Baka mas lumaki pa nanakaw niya sa pagtuloy ng mga araw. Yun ang hiwaga. Yun ang mahalaga. Yun lagi ka naglilista lagi ng benta mo. Tapos laging may resibo. Bawat customer na bibili sa negosyo mo, dapat may resibo yan. At lagi ka naglilista. Nagbibilang ng pera para mahuli mo kung may nawawala. Kung may nakukupitan ka. Kasi kung hindi ko ginagawa yon, kung hindi ako maalam sa accounting nun, hindi ko nahuli yun. At tuloy-tuloy pang magnanakaw yun. Kukupit sa negosyo mo yun. Kaya yun nangyari sa akin yun dati. Di ko yun makakalimutan sa buhay ko. Bit-bit ko yung aral na yun. Hanggang ngayon. Kaya ang mga negosyo ko ngayon, makupitan man, kilala ko kung sino nagnakaw. At yung nagnakaw na yun, di na yung tatagal, sisibaking ko na agad yun. Kaya ang kailangan mong gawin kung paano hindi makupitan sa negosyo mo, kailangan may resibo. Bawat customer na bibili, kailangan may resibo yan. Example natin, may cashier ka. Trabaho nun magbigay ng resibo. Pero may paraan sila na hindi sila magbibigay ng resibo para makuha nila yung benta. Sa kanila na yun, ibubulsan na nila yun. So ang kailangan mong gawin, ipaalam mo sa mga customer na kapag hindi kayo nakukuha ng resibo, may libre kayong milk tea. Example sa negosyo ko dati, sinabi ko sa mga customer, kapag wala kang na-receive na resibo, may libre kang produkto ng negosyo namin. So yung customer mong yun, pag wala yung na-receive na resibo, magre-reklamo yun kasi may libre. May libreng produkto ng negosyo mo. So yung cashier mo, mapipilitan gumawa ng resibo lagi. Yan ang isang solusyon para hindi ka manakawan sa negosyo mo. At ang pangalawa natin, na kailangan mong gawin para hindi ka makupitan ng tauhan mo sa negosyo mo ay kailangan binibilang mo lahat ng mga inventory mo. Yung mga stocks mong yan, for example natin, nagtitinda ka ng mga french fries. Kailangan yung mga stocks mo ng mga french fries na yan. Bago ka tumulog sa araw-araw, kailangan binibilang mo yan. Walang lalabas na stock ng french fries na walang papel, walang job order. Yung sinabi ko sa'yo kanina, kailangan ng resibo. Cashier ang magbibigay nun.
Resibo ng french fries na order, tapos ibibigay sa tauhan mong taga-inventory. Kita mo ba yon? Gets mo ba yon? Kailangan may resibo. Ibabato sa tauhan mo, ang trabaho lang ay magbilang ng stocks. At siya ang kukuha ng stocks, ibabato sa operation. Si operation ang gagawa ng produkto. Para saan yun? Sa pamamagitan yan, makikita mo kung may nawawala sa inventory mo. Sa inventory, nagkakanakawan. Karamihan dyan yung mga tao mo magluluto ng french fries na hindi nagpapaalam. So waste na agad yun. Kainagad ang puhunan mo dun. So kapag ginawa ng tauhan mo yun, naglabas ng french fries na walang job order, walang papel, walang resibo, nakaw yun. Alam mo na may nagnakaw. At sino sisisihin mo? Yung tauhan mo sa inventory ang sisisihin mo. Alam mo siya nagnakaw nun. Kasi walang lalabas na stocks hanggat hindi siya naglalabas ng papel. For example natin, ako, umorder ako sa french fries na ninegosyo mo. Ang gagawin ng cashier, maglalagay ng resibo kung ano ang order ko. Ibibigay ni cashier sa tauhan mo, tagabilang ng stocks mo. At yung tagabilang mo ng stock, siya ang gagawa ng papel. Maglalabas siya ng french fries. Doon pa lang bumabangga na eh. Nagbabalance na eh. May resibo, may lumabas na stock. Pag wala ka sa negosyo mo, yun ang titignan mo. So kapag nakabenta ka ng 10,000, i-check mo ngayon ang inventory mo. Tama ba? May papel ba? Yung job order, hahanapin mo yun. Pag hanap mo nun, pag check mo, ibig sabihin may lumabas na stock. Kailangan balance yun. Yung kagabi yung stocks kung ilan pa ang french fries nyo. Kung ilan ang nabawas, kung ilan ang stocks mo kagabi, ibase mo sa job order at resibo. Kailangan bumabangga. Resibo. Sa bawat isang customer, kailangan may resibo. Kailangan may job order. Patunay na naglabas ng stock sa stock room. Kasi kung nag-issue ng resibo, na walang job order, nakaw na agad yun. May benta kayo. May resibo eh. Tapos yung tao mo hindi naglabas ng job order na papel, nagnakaw yun. Ganyang kahalaga ang job order. Na bawat labas ng stock, monitor mo ang inventory mo kung nagbabalance. Kung tama ba sa stock mo kagabi. Batay sa mga umorder ngayon. Batay sa job order ngayon. Tama ba to? Kapag mali, ibig sabihin may nagnakaw. May lumabas na stock na hindi nalista. Nakaw na yun. Sibakin mo na yung tao mong yan. Yung tagabilang mo ng inventory. Gets nyo ba? Huli nyo ba? Kung bakit dapat may resibo? Ibang tao ang cashier. Ibang tao yung tagabilang mo ng stock. Ang trabaho ng tagabilang mo ng stock, gabi-gabi magre-report sa'yo yun kung ilan na lang stock nyo. At kada order kinabukasan, kailangan may job order, kailangan may resibo. Kailangan sa isang customer, dalawa ang papel. Isang resibo, isang job order. Patunay na may lumabas na stock. At batay sa report ng tauhan mo kagabi, ilan na lang stock nyo. Bilangin mo yun kung balance, batay sa mga order ngayon. Diyan makikita mo kung may nagnanakaw. Sibakin mo na agad yun. Talipandas yung tauhan mong yan. Yan ang paraan kung gusto mo magbakasyon. Kung gusto mo mag-beach, mag-swimming, habang tumatakbo ang negosyo mo. Yan ang paraan. Matatakot ang mga tauhan mo dyan. Mahihirapan silang kupitan ka. Ang negosyo mo kasi may sistema. Kapag walang resibo, magre-report ang customer mo nun. Kapag wala siya natanggap na resibo. So hindi kayang ibulsa ni cashier yun. Yung pera, yung benta. Laging may resibo. At yung resibo na yun kailangan bumabangga sa job order, sa papel, na patunay na may lumabas na stock sa stock room. Para kita mo yung inventory mo. Sa inventory nagkakanakawan. Ang accounting ay sobrang hirap ipaliwanag. Ako pa lang ang sumubok nito magpaliwanag sa inyo. Mahirap ipaliwanag ang accounting. Accounting ay tatlo. Income, expense, financial statement, ang tuktok, inventory, purchasing. Diyan nagkakanakawan sa inventory at purchasing na yan. Na yan, kapag na-perfect yan ng negosyante, mahihirapan, matatakot ang mga tauhan niya magnakaw sa negosyo kasi mahuhuli sila. Magnakaw sila isang beses, huli sila. Alam mo kung sino nagnakaw, 'di ba? Kasi may tao ka na ang trabaho lang tagabilang ng stock. Na kapag may lumabas na stock na walang papel, walang job order, nakaw yun. Takot na yan. Di naman magnanakaw yan. Magnakaw man yan, huli mo. Matatanggal mo agad. Papalitan mo agad ng bago. Kaya ako to sinasabi sa'yo, naniniwala ako. Wala nang tao mapagkakatiwalaan ngayon. Lahat ng taong kukunin mo, hindi na mapagkakatiwalaan yan sa panahon ngayon. Iba ang pera. Nanakawin at nanakawin yan. Meron na lang negosyo na may sistema na matatakot ang mga tauhan na kumupit kasi mahuhuli sila. At yan ang binigay ko sa inyong sistema. Gamitin nyo yan. Naniniwala ako, wala nang taong mapagkakatiwalaan ngayon. Yang sistemang binigay ko sa'yo, yan ang magpapabuwag ng pagnanakaw nila. Mahuhuli mo sila once magnakaw sila sa negosyo mo. Kalaban natin dito. Yung kapag nanakawan ka na hindi mo alam. Kala mo ang bait ng tauhan mong yan. Nagpapanggap sa harapan mo. Ninanakawan ka na pala. Kasi hindi ka nag-accounting. Hindi ka nagbibilang ng pera. Hindi ka tumitingin ng resibo. Wala kang sistema para mabuking sila. Nakabase ka lang sa tiwala. Kaya nagtataka ka. Palugi ng palugi ang negosyo mo. Kasi may nangungupit.
Yan ang kalaban natin. Kaya niyayaya kita, maging mahigpit ka na. Higpitan mo. Gawin mo yung sistemang binigay ko sa'yo. Para makaalpas ka sa negosyo mong yan. Makapagbakasyon ka sa Boracay. Makapag-swimming ka na tumatakbo pa rin ang negosyo mo. Diyan kita niyayaya. Huwag mong kakalimutan ang usapan natin to. Inaanyayahan kita. Galingan mo palagi. Higpitan mo palagi. Kasi pera ang dugo ng negosyo. Kailangan mong maging mahigpit sa negosyo mo. At niyayaya din kita. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Kung gusto mo pa akong kausap, kung gusto mo pa ng gantong kwentuhan, pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, maraming negosyong nalulugi. Hindi dahil kulang ang benta. Madaming negosyong nalulugi. Dahil unti-unti silang nakukupitan nang hindi nila namamalayan. Kaya kapwa negosyante ko, huwag mong hayaan masayang lahat ng pinaghirapan mo. Yang negosyo mong yan, biyaya ng Diyos yan sa'yo. Higpitan mo dyan. Huwag mong hayaan masayang binigay sa'yo ng Diyos. Bilang negosyante, responsibility natin na protektahan ang ating negosyo. Araw-araw, magkaroon ng tamang sistema. Maging mapanuri. Maging mahigpit. Huwag mahiyang magtanong sa mga tauhan mo. Kapag may hindi malinaw, higpitan mo. Pera yan. Negosyo mo yan. Pinaghirapan mo yan kung bakit ka nandyan. Tandaan nyo, ang bawat piso na napoprotektahan nyo, palapit ng palapit yan sa pangarap nyo. Gusto mo ng malaking negosyo? Mag-umpisa ka sa piso. Higpitan mo ang piso. Mas bibigyan ka ng Diyos. Kasi nakita niya na napagkakatiwalaan ka kung ano ang binigay niya sa'yo. Napapalaki mo maliit, naiingatan mo maliit, mas bibigyan ka ng Diyos natin. Maraming salamat po sa panonood niyo po sa ating usapang ito. Naway lahat sa ating negosyante, hindi makupitan ha at umangat ang negosyo. Alam ko po nagustuhan yung video to. Pindutin nyo naman po yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Kung gusto nyo pa ng ganitong usapan, pindutin nyo yan, subscribe na yan. At nga pala po, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, bili po kayo ng libro ko tungkol sa negosyo po. Kapag may mga free time po kayo, kapag wala kayong magawa sa negosyo nyo, magbasa po kayo ng libro. Exercise na po sa utak nyo ang pagbabasa ng libro about sa negosyo po. Sa mga gusto pong umorder, text nyo lang po ko or tawagan nyo po ako sa number na yan. Mga o-order po ngayon, bibigyan ko po yun ng libre. Libre ko po itong ipapadala sa inyo. Saan man po kayo sa Pilipinas. Sa mga gusto pong umorder, tawagan nyo po ako. I-text nyo po ako sa number na yan. At nga pala po, nagtuturo po ako ng marketing. Paano gumaling sa marketing? Paano dumami ang benta? Nagtuturo po ako niyan. Kung gusto mo po magpaturo sa akin yan, pampadami ng benta sa negosyo mo, mag-enroll ka na ngayon pa lang. Mag-comment ka lang po dyan sa baba. Or tawagan nyo po ako sa number na yan. Kung gusto mong tumaas ang benta mo sa negosyo mo. Ayos po ba yun? At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!